So magandang Centrina morning po sa inyong lahat. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. So andito tayo sa amenity area, no. So i-check po natin yung isang available unit po natin na Kayla Prime po. So kung gaano ba siya kalapit po mula dito sa amenity area. Ayan, so currently nandito tayo sa sa main road. So yung nakikita nyo pong kulay orange po na yon ay entrance gate na po yan. So pupuntahan po natin yung exact location po. So kahilera po ng gate natin, left and right po ay yan po yung commercial area natin. So hindi pa po nasisimulan yung ibang commercial po natin, especially yung mga commercial na nasa likod po ng block po na to. Pero doon sa kabilang side po na commercial ay ongoing na po. So ang block po na to ay block 14 po ano. So yung katalikuran niyan, kung bali perimeter units na po ito. Pero okay naman siya kasi commercial naman po yung likod na part niya. So ongoing construction pa lang po yung mga yan, pero sold na po yan. Kumbaga nasa down payment period na po yan. So yung iba po dyan ay patapos na po yung down payment, kasi yung iba po ay 24 months to pay. So yan, malapit na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa location actually. So ito po si Kayla Prime available. Tapos yung sinasabi ko po sa inyo na amenity area po or vacant space po, ayan, ay ito po. So katabi po siya ng vacant space, no. Bali po itong space po na to ay hindi na po siya pagtatayuan ng bahay. Space na po talaga siya. So ito po ay kung may kids po kayo ay maganda po pag may open space, kasi parang magiging playground area na po nila yan. So pasukin po natin yung bahay na to, no, yung Kayla po. So ang bahay po na to ay 91 square meters po yung lote niya, no. Tapos ang floor area niya naman po, kasama yung area ng balcony, ay nasa 94 square meters po. So ito yung frontage niya. Yan, malaki pa po yung frontage niya. Pwede pa po kayong mag landscape na. Tapos ito yung garahe niya. By the way, ang Kayla Prime po ay 3 bedrooms na bahay na high ceiling po yung living area niya. Tapos 2 toilet and bath, isa sa baba, isa sa taas. Tapos merong garahe, tapos meron siyang malaking balcony. Yung balcony po nito ay 15 square meters po. So ito yung sa side, no, na space niya. So yung kitchen po, pwede nyo pong i-extend ay hanggang dito po. Or pwede pong yung area na to ay magiging service area nyo na po siya. So ayan. So, kapag magpapagate naman po kayo, so maglalagay kayo ng wall dyan. Sa gilid po nyan, didiretso po natin hanggang doon po sa poste nyo naman po sa property boundary. Alright, so let's go sa loob. So medyo maalikabok lang yung bahay, no, kasi marami pong yung katapatan po niya ay syempre ay ongoing yung mga construction. Kaya po yan, medyo maalikabok siya. Pero once na i-turn over naman po yung bahay, ay aayusin, lilinisin naman po ito. Kasi meron naman tayong tinatawag na punch listing po. So papansin nyo, yung living area po nito ay high ceiling po siya. So pwede kayong maglagay ng chandelier. Alright, so ito na tayo. So ito yung magiging first room sa baba. So sa area prime, ito po ay hindi po siya room, family area po siya. Pero dito po sa Kayla, yung isang room nasa baba, yung 2 room nasa taas. Yan yung paakyat.
So complete turnover na po talaga siya, no? So wala na kayong masyadong ipapaayos pa kapag lilipat po kayo. So ito naman yung kitchen area niya. So maliit lang yung kitchen, kaya po advisable po nito, ililipat po doon sa gilid, sa vacant space po, yung pinuntahan natin kanina. So medyo madilim lang tayo, no, kasi wala po tayong kailaw-ilaw, wala pa pong connection ng kuryente po ito. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo, pwede yung possible extension ng kitchen nyo po, yung side po na to. Tapos doon sa area naman po na yon ay magiging service area. Kumbaga hindi nyo po sasagad yung kitchen nyo po doon. Kumbaga ipapantay nyo lang po siguro dyan yung kitchen nyo, tapos maglagay kayo ng malaking bintana, yun yung service area nyo man sa gilid. Alright, sa taas naman po tayo. So yung area po na to ay pwedeng computer area po. So meron po tayong saksakan, no, kung if ever na maglagay kayo ng computer dyan. So pwede rin namang halaman na maglagay na lang po kayo ng mga halaman dyan. So yung stairs po natin ay ano po yan, buhos po yan mula ground floor up to second floor. Tapos pinatungan ng ganyan kakapal na wood planks. So ayan, so ang dalawang room natin dito ay nasa taas. So ang finishes po natin ay vinyl po yung flooring, no. Pero ito po ay nakaslab po yung mismong flooring po natin. Ito po yung CR sa taas. Common CR po ito. So dalawa po yung door actually nito. Yung isang door ay access po dito. Yung isang door po ay access dun sa isang room. Pakita ko po mamaya. Ayan, so yan yung papuntang balcony. So ito yung area na high ceiling po. So yan yung living area. Alright, sa first room tayo. Ito yung first room sa bandang likod na part. Ayan. So andito yung isang door na access doon sa CR. So ang ginagawa ng ibang clients po namin, once na na-turnover po ay pinapabago po nila ito. Pwede pong ang ipasara is yung door na yan, or pwede pong ang ipasara po is yung door po na to. Depende na po sa inyo kung paano yung gagawin nyo. Sa ngayon kasi ay hindi na natin mapapabago ito since na ano na po siya, ready for occupancy na po. Kumbaga ang pwede lang nating ipaayos dito ay yung mga finishing touches na lang ng mga paint, papalinis, yun na lang po. So ito po yung second room sa taas. Ayan. So may mga abang na rin po tayo ng aircon, window type na aircon sa lahat ng kwarto po. So ang ginagawa po dito ng ibang clients din namin based sa experience po ay kino-combine na lang po nila ito, yung dalawang kwarto na to, para mas malaki po. Ayan naman po ay hindi naman po siya permanent wall partition po or bedroom partition, hindi naman siya permanent. So naka drywall partition lang po iyan. So ito yung balcony natin. So ang balcony po natin, gaya ng sabi ko po, ay 15 square meters po yung laki niya. Kaya pwede pa po tayong gumawa ng additional bedroom po dito. Kasi yung mga ibang clients po natin dito, and if ever mag-tripping po tayo, pwede ko pong ipakita sa inyo kung ano ba yung ginawa ng ibang clients. So since na 15 square meters po siya, yung 10 square meters po doon, pwede natin gawing tawag dito, bedroom. So lagyan na lang natin to ng bubong, no. Tapos mag sliding door na lang po tayo mula po dyan hanggang dyan po, para meron pa rin yung balcony, yung space po na to. Or depende po sa inyo kung ano ba yung needs po ninyo, kasi pwede po siyang magiging office area din, di ba? So once na ma-enclose po ito, gaya ng sabi ko, sliding door dito, tapos pwede ka rin maglagay ng bintana sa area po na to para may
may ano pa rin siya, may ventilation pa rin po siya. Yung ibang clients naman ay binubutasan na lang po ito dito, tapos i-extend po yung area na to, bubuhusan po para kwarto pa po siya. So depende po yun sa inyo, lahat po yun ay idea lang, at pwede po yun once na lahat ng changes po na yun na sinasabi ko ay pwede po once na ma-turn over yung bahay. And yun lang po. If ever na may question po kayo or with regards sa price naman po ay i-message ko na lang po or ilalagay ko po dito sa video na to. So since na ready for occupancy po yung bahay na to, ang down payment po natin na 10% ay payable na lang po siya ng 3 months po. Kasi nakatayo naman mismo na yung bahay po. So if ever na gusto nyo po yung bahay na to ay magpa-schedule na po kayo agad ng tripping, kasi nag-iisa na lang po yung unit na to. So ang number ko po ay 0975-576-0927. Kung OFW ka, pwede mo akong i-contact sa aking messenger or Facebook account na Chari Mar Flores po. Naka-family picture po yun. Yung number ko po naman ay naka-Viber at naka-WhatsApp rin po. So mabilis nyo po ako makontak. So 24/7 po ay pwede nyo po akong makontak. As long as gising pa po ako ay magre-reply po ako agad sa inyo. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Magandang Sintrina morning po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker. So currently po nandito po tayo sa Sintrina, Calamba, yung isa sa mga existing projects namin and almost occupied po na project namin dito sa Calamba, Laguna. So kaya po tayo nandito kasi meron tayong mga ilan na available units po. Ito po ay si Amara Expanded. So ang Amara Expanded po na to ay corner unit po ano. So napakaganda po ng location niya kasi aside na corner siya ay napakalapit niya lang po sa amenity. So ayan po, kita niyo po yung sasakyan na kulay orange na yan. Right after that one po, after ng corner po niyan, amenity area na po yan. At saka main road na po yung pagka-diretso natin dyan, pagkaliko. So ang bahay po na to, ang lot area po niya ay nasa 148 square meters po yung lote niya, no? So malaki po siya. Tapos ang kagandahan pa nito, hindi po mabablock yung view niya kasi dito po sa right side natin, ito pong area na yan ay amenity area po siya, pero parang landscaping yung ginawa po dito. So kaya po yung pahabang area po na to hanggang dun po sa dulo na yon ay open space lang po talaga yan. Kaya maganda siya kasi mahangin po. So kita nyo naman, mafe-feel nyo naman na mahangin po kasi tingnan nyo po yung mga puno, medyo gumagalaw, pati yung mga halaman. Ayan, so napakaganda ng location nito kasi ano rin po siya, northeast din po yung orientation nito. At saka hindi siya malayo sa area po ng entrance po natin. So si Amara Expanded po ay 147 square meters po yung ano niya, no, ang floor area niya. So si Amara po ay 3 bedrooms na merong storage area sa baba, tapos may 3 toilet and bath, tapos may carport and malaking balcony po. 3 bedroom siya pero pwede natin gawing 4 bedrooms po kasi meron po itong attic ang unit na to. So yung attic po kasi pwede natin i-convert ng another bedroom or di kaya gawin yung entertainment area. Depende na po sa need nyo po. So ang lote po nito ay hanggang dito po sa gilid na to, no. Kumbaga ang firewall po na to ay sa kabilang bahay or katabing bahay nyo po. So kung magpapagate kayo ay susundan po natin yan, lalagay kayo ng sariling wall nyo po hanggang doon sa may ano po na to,
tawag dito yung palatandaan po ng property boundary. So hanggang dyan po, kapag nagpa-gate, straight naman po natin dito hanggang dyan po sa may marker ng street po, paikot po. So malaki po yung harapan niya, so pwede pa pong maglagay ng landscape. So let's go naman sa loob. So sa loob, ito yung main door po natin ay solid panel door po yan, ano. Tapos complete turnover na po ito. So yung nakikita nyo po ngayon na finish po ng bahay, actual turnover po ito. And by the way, sa mga gusto magtanong, ay hindi pa po ito natirahan, no. So as in bagong tapos lang po itong unit na to. So bagong bago lang po. So kung kayo po yung gustong makalipat agad, ito po yung unit na ideal para sa inyo. Kasi po ano na po siya, maayos na po. So kung meron mang kailangan sigurong ayusin pa dito, ay mga finishing touches na lang po siya talaga. Ayan. So ito yung door papunta sa open space sa gilid, no? Pero meron din po siyang sliding door po dito. Ayan. So napakamahangin, ano? Ayan. So napakalaki ng space nito sa ground floor. Ito po yung CR, kaya lang nakasarado po siya, di natin ma-view, no? So ito yung storage area sa baba. Ayan, sa baba po siya ng hagdan. So let's go naman sa taas. So yung stairs po natin ay buhos din po, no? Tapos pinatungan ng makapal na wood planks. So mula ground floor up to second floor ay nakabuhos po yan. So pagka-akit natin, papansin nyo naka-vinyl tiles po yung turnover finish natin, ano, sa flooring. Tapos yung ito yung first na CR sa taas. Bali ito yung common CR po. So actual turnover din po yan. Ito yung first room. Ayan. So meron na rin po ng mga provision, no, na lagayan ng window type na aircon. Ito yung second room. Tapos, ito naman ang magiging master's bedroom area natin. Ito po, mas mataas po yung ceiling dito sa master's, no, compare sa dalawang room na nauna. Alright, so ang master's bedroom natin ay may sariling CR. Ayan. So, actual turnover din po yung CR na yan. So, maganda kasi wala na po kayong masyadong aayusin pa kapag lilipat po kayo. So ano na rin po siya, bali yung kuryente, tubig po ay kasama na rin po kapag lilipat kayo. Kumbaga kakabitan na po siya ng kuryente at tubig. So bago po kayo lilipat sa bahay. So itong balcony po natin ay nasa 15 square meters po, ano. So ito po ay pwede pa actually isang bedroom pa, no, kung gusto nyo pong i-maximize po talaga yung space na to. Pero yung iba naman ay nilalagyan na lang ng bubong ito para kahit na umulan ay magamit po yung area na to. So napakalaki po kasi ng ano na to, ng balcony. Ang ginagawa ng iba po ay ini-enclose po nila to. Dito po sinasagad nila, tapos sliding door na lang po hanggang dyan. So, pero yung mga changes po natin ay after turnover na po, ano. Ayan, so yun yung kapitbahay nyo, Alexandria. So napakaganda ng location kasi open space ang gilid. Kaya mahangin po. Tapos tahimik ang area kasi kayo lang po mismo yung nadaan sa area na to. Hindi po siya daanan ng marami po. So sa part naman ng likod may space ka pa po. Yung kanina, so ang ginagawa ng ibang clients po natin dito ay binubutasan na lang po ito para may access po papunta doon. So pwede nyo pong palakihan pa itong balcony. So parang isang kwarto pa po ito actually, kung papalagyan nyo po ng kwarto. Alright, so dito naman tayo sa pinaka-highlight ng bahay na to, which is yung attic po. Alright, so
bihira po kasi yung mga bahay na ino-offer po na meron pong sariling attic po. So madalas po kasi talaga ay hanggang second floor lang. So ito po ay additional space, pwede nyo gawing bedroom or ano po ba yung hilig nyo, pwede dito. So pwede po itong magiging family area nyo po. So kung may gatherings kayo, pwede po dito. Ayan, magbabanding kayo, pwede dito. Video kay area po. Ayan, so ito yung open space niya sa gilid. Yan. So napakaganda, no? So ayan yung Calamba Medical Center naman, tanaw na tanaw. Ang Amara expanded po natin, dalawa po yung available. So ito among sa lahat ng available po, ito po yung medyo maliit ang lote, nasa 148. Yung isang available naman po ay nasa 165 square meters ang lot area. So, with regards sa price po, ang price po nito ay ilalagay ko na lang din po sa video na to. And by the way, since na ready for occupancy po ito, ang down payment po natin na 10% ay payable po siya ng 3 months na lang. Kasi po ready for occupancy na nga po siya. Kumbaga kita nyo naman finish na po talaga yung turnover ng bahay, no? So hindi na siya, wala na masyadong aayusin pa. So yun lang po. If ever na interested po kayo sa bahay na to, ay mag-message po kayo agad. Kasi paunahan lang po ito. 2 units lang po yung available natin na Amara expanded. So yun lamang po. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker. At ang contact number ko po ay pwede nyo po akong i-contact sa Viber at saka WhatsApp po na 0975-576-0927. Thank you and God bless po.